dati din po akong first timer katulad nyo. Dati lang din po akong na-invite po katulad nyo. Ang nag-invite po sa akin dito, hindi ko po kakilala. Yun. 5 years po ako naging yaya. 15 years old pa lang po ako. Naging yaya na po ako. Galing po ako sa province po ng Bicol. 5 years po yun. Naging yaya po ako. Na-invite po ako sa UNO. At the age of 20, ngayon po 3 years ko nang ginagawa po si UNO. Sa totoo lang po, hindi po ako ganun kabilis kumita ng malaki sa UNO. 3 taon po yung inantay ko. Kasi po sabi ko sa sarili ko, laking mahirap din po ako. Actually po, sobrang kinakabahan ako kasi po, dati pangarap ko lang po siya na makapagsalita dito. Ngayon po, na nandito na po ako, sobrang kinakabahan na sobrang tuwang-tuwa po ako kasi hindi ko po sukat akalain na ako po, dating yaya, high school graduate, pwede po ako makapag-share dito sa harapan kung paano ko ginawa si UNO. Marami po ako naging pagsubok din po dito sa UNO bago ko naman po nakuha yung income na meron ako ngayon. Yung resulta po na meron ako ngayon, marami din po akong pinagdaanan, pero isang bagay lang po yung tinatag ko sa isip ko. Ayaw ko pong mamatay kaming mahirap. Ayaw ko po habang buhay na nilalait lang kami ng mga ibang tao. Kumbaga po kasi namulat po ako sa kahirapan mula pagkabata ko. Ni minsan po hindi namin naranasan magkaroon ng alam mo yun, magandang buhay. Kaya po nung nakita ko si UNO, eto na po yung naging way ko para maabot ko po yung mga pangarap ko. Actually po, hindi ko po kinakaya kung ano po yung itsura ko dati. Sobrang pasalamat po ako sa UNO products kasi, kumbaga, ginamit ko lang po siya. Yan po yung itsura ko dati bago ko na-invite sa UNO. Ngayon po, ito na po, kumbaga marami po nagbago sa akin, hindi lang sa itsura ko, sa ugali ko, sa pagkatao ko, dahil po sa UNO, mas naging matured po ako. At hindi po sa akin naging hadlang yung high school graduate lang po ako para hindi ko po makuha yung pangarap ko. Hindi rin naman po ito mangyayari sa akin kung hindi rin naman po dahil sa mga tulong ng mga taong nakapaligid sa akin. Yung mga uplines ko po na laging sumusuporta sa akin, yung mga leaders ko po, yung mga downlines ko, at yung mentor ko po na tinuring kong ama po sa UNO, si Upline Willard. Lahat po ng ginagawa ko, lahat po ng action ko dito sa UNO, lahat po yan, tinatanong ko palagi sa mga upline ko kung tama ba yung ginagawa ko. Kung ano pa yung kailangan ko idagdag, sinunod ko lang po silang lahat at hindi lang po ako nagpatalo sa mga kahinaan at the same time sa mga rejection na pagdadaanan ko. Tumuloy lang po ako at naniwala po ako. Sabi ko, dati ini-imagine ko lang po pag umakit yung upline ko dito sa stage. Sabi ko, darating ang time, may experience ko din po yung na-experience niya. Ngayon po, sobrang tuwang-tuwa ako kasi ngayon po nandito na ako. Sabi ko, hindi pala basihan yung talino o kung ano ka man para maging successful ka. Lahat po tayo, naniniwala po ako kung bakit tayo nandito sa lahat sa UNO. Bigay po ito ni God sa atin. Kaya, i-grab po talaga natin ng sobra. Trabahuin natin, seryosohin. Okay lang mahirapan ka ng 1 taon, 2 taon, wag lang habang buhay. Kaya, yun po yung mindset ko. Ngayon po, sobrang sarap sa pakiramdam ko kasi nung Monday po, nakapaglabas na rin po ako ng sarili kong kotse. Nabili ko po siya. Matagal ko po siyang nakuha. 3 taon po. Kasi breadwinner po ako sa pamilya ko. Halos ako lang din po kasi yung inaasahan. Pero, kumbaga sabi ko sa sarili ko, masarap din po palang nabibigay mo yung gusto ng magulang mo at nakukuha mo rin yung gusto mo para sa sarili mo. At sa pamamagitan po ng UNO, nakuha ko po siya. And sobrang sarap po ako kasi marami pong tumulong sa akin sa lahat, crosslines, uplines, and leaders ko po, sa lahat po ng mga nakakausap ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isa lang po masasabi ko, good things happen to those people who wait.